Ayan, good morning po sa lahat. Welcome po sa ating morning prayer devotion. Ako po si Sis Jelly Tanap, ang inyong lingkod sa araw na ito. Tayo po ay nasa fourth day na ng ating prayer and devotion. Good morning po sa lahat muli. Welcome po tayo na makinig ng ating prayer devotion ngayong umaga. Tayo nga po ay tunay na mapalad kasi marami pong means na ginagamit ng Panginoon para umaga pa lang ating makasama na ang kanyang presensya. Tayo ay bigyan ng kalakasan para sa buong maghapon. Ang ating pong pag-uusapan, pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay sa Book of Hebrews, chapter 4, verse 16. Sinasabi po dito, let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Diyos Ama, salamat po sa bagong buhay ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat, Lord God, na kasama ka namin nagadaw, Lord God. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na handang makinig ng iyong salita. Lord, open our hearts, O Lord God, at Lord, ang mga salita na maririnig namin ngayong umagang ito, Lord God, ay maging kalakasan, kasiyahan ng bawat isa, Panginoon, maging pagpapala sa bawat isa. Ikaw po ang mahayag, Panginoon. Itago mo po ang inyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Sabi po niya dito, ang sarap po sa pakiramdam na umaga pa lang tayo ay lumalapit na sa panalangin. Kaya lang ang sabi po ay many people struggle with prayer. Nakakalungkot po na marami yung nag-i-struggle sa panalangin. Ano po ba yung mga reason or dahilan or bakit nag-hesitate ang mga tao na wag manalangin or lumapit sa panalangin? Ano po? Una po yung pakiramdam natin na tayo ay hindi karapat-dapat or being unworthy yun. Sabi po, tsaka na lang ako magdadasal kasi nakagawa ako ng kasalanan kagabi or tsaka na lang pagka mabait na ako, tsaka na lang ako magpe-pray, tsaka na lang ako lalapit sa Panginoon. Pangalawa, yung abala tayo sa maraming iniisip. Ano po, lalong-lalo po pagka marami kang inaasikaso. Like, ay late na ako, kailangan ko magmadali, mamaya na lang ako magpe-pray, or bukas na lang, or pag natapos ko tong gawain ko, tsaka ako magpe-pray. Ang dami po nating iniisip. Ano po, tayo po ay napupuno na ng kabisihan. Pangatlo po yung pakiramdam mo na di ka naman sinasagot ni Lord, bakit mananalangin pa ako? 'Di ba paulit-ulit na yung prayer mo, pero wala pa din. Nawawalan ka ng gana kasi walang resulta. Yung pang-apat, umaasa tayo sa sariling lakas na, kaya ko 'to, kaya ko 'to. Nakakaraos nga ako araw-araw, kaya ko naman 'to. Yung lima po, yung 'pag punong-puno ka na ng problema or ng mga iniisip sa buhay, yung feeling mo pagod ka na. Tsaka ka na lang mananalangin. Ano po, ayaw mo na magsalita. Gusto mo na lang mag-isip na lang ng solusyon kung paano masosolusyunan siya. Di po ba? Ang Panginoon po, hindi naman niya sinabi na kailangan maayos ka na pag lumapit ka sa Kanya. Or kailangan wala kang gusot sa buhay kapag ka lumapit ka sa trono ng Panginoon. Ano po, yung pong ating talata ngayon, ano po, isa po siyang paanyaya. Invitation po sa lahat, hindi sa mga pili. Sabi po, let us, lahat po tayo. Ano po? Kaya sabi dito, kahit magulo, kahit sugatan, o kahit pagod na pagod ka na, tayo po ay inaanyayahan ng talatang ito. Ano po? Isang paalala sa Panginoon, hindi para lumayo, kundi para tayo ay lumapit sa Kanya. Ano po ba yung sinasabi? Dako na po tayo sa ating talata. Ano po yung sinasabi? Meron lang po akong 3 punto na bibigyan diin sa talatang ito. Una po, ang sabi dito, let us come boldly. Ano po? We are invited to come boldly. Sa atin pong paglapit sa Panginoon, ang nais po niya ay magkaroon tayo ng boldness. Ano po ba yung boldness natin? Paano natin may papakita yung boldness natin sa ating panalangin?
meron po tayong confidence, hindi po arrogance. Ano po? Hindi po tayo nagde-demand sa Panginoon ng mga kailangan natin. Ano po? Bagkus po, naroon yung confidence na because of Jesus, we are welcome sa presensya ng Panginoon. Ano po yung boldness na sinasabi pa dito? Yung confident kang lalapit, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil ang Diyos ay mabuti. Or yung boldness na hindi ka naghe-hesitate, kundi ibibigay mo sa Kanya lahat, yung struggles mo, yung mga failures mo, yung mga pangangailangan mo, or yung mga kinakatakutan mo. Like, example po, yung bata, nahulog siya sa silya. Di po ba? Kahit po siya nahulog, alam niyang papaluin siya ng nanay niya dahil napakalikot niya at nahulog siya sa silya, lalapit pa rin yan sa magulang. Bakit? Kasi confident siya. Mahal siya ng nanay niya o ng tatay niya. Lalapit pa rin siya. Ganon po ang nais ng Panginoon sa atin. Ano po? Na nagtitiwala tayo, lalapit tayo with boldness kasi nagtitiwala tayo that God will meet us there. Kakatagpuin niya tayo. Kaya nga po napakaganda na sa umaga pa lang, paggising pa lang natin, ang unang hinahanap natin ay ang Panginoon. Dahil alam natin na ang araw na ito, tayo ay hindi niya bibiguin. Tayo ay kakatagpuin niya sa lahat ng pangangailangan natin. Ang tulong ng Panginoon, hindi po yan nalilate. Always on time po. Kaya sabi dito, tayo ay lalapit sa Panginoon ng may boldness. Dahil tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay kakatagpuin tayo. Pangalawa pong punto, we come to the throne of grace. Sabi po dyan, di ba? Let us come boldly to the throne of grace. Paano po dinescribe ang trono ng Panginoon? Hindi po ang trono ng judgment o ng condemnation, kundi trono ng grasya. A throne of grace and compassion mula sa ating Panginoon. Ano po? Ang Diyos po ay punong-puno ng habagang at grasya. Kaya nga po sabi, pag tayo ay mananalangin, wag nating isipin, ayoko manalangin kasi ipapunish ako ni Lord. Hindi po. Ang sabi dito, when we pray, it is for grace. Na tayo po ay kakatagpuin niya na punong-puno ng habag, grasya at pag-ibig. Kaya nga po sabi, habang tayo ay nabubuhay, dapat po talaga tayo ay lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat ang ating pong tayo po ay nasa human form pa. So expected po na talagang tayo ay magkakaroon ng mga kahinaan, ng mga failure. Pero because of God, every prayer po is an opportunity to receive God's grace and mercy. Every prayer po natin. Kaya nga po sabi dito, di po ba sabi kanina, let us come boldly. Boldly po meaning we have that confidence na kakatagpuin niya tayo. Bakit po? Bakit po tayo confident na kakatagpuin tayo ng Panginoon? Because we are approaching God's throne of grace. Ano po? Trono ng grasya ng Panginoon. Kaya nga po sa ating paglapit, it is not to punish us but to lift yung guilt na meron tayo. Hindi para i-persecute tayo, kundi para katagpuin tayo. Showing God's love and compassion po para sa kanyang mga anak. Pangatlong punto na po tayo. Sabi dito, there we will receive His mercy and find grace when we need it. Ano pong ibig sabihin yan? Receiving what we truly need and not what we think we want. Sa ating pong panalangin, dalawa po talaga yung guaranteed na marireceive natin sa Panginoon. Una po, we will receive His mercy. Through prayer, God gives us mercy. Kasi tao pa rin tayo eh. Sabi nga po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang sabi po dyan, for all. Lahat po tayo, kasi tao tayo eh. Nag-iisa lamang ang Diyos. Tao po tayo. Kaya habang tayo po ay nasa ating human form pa, tayo po ay makaka-incur ng mga kasalanan, ng kahinaan. Kaya kailangan natin araw-araw ng
God's mercy. Ano po? God's mercy, hindi po para tayo ay mapanish, kundi para po tayo ay bigyan ng kapatawaran at tayo po ay makapag-move forward sa araw-araw nating buhay. Ano po? Ano po yung ikalawang guaranteed na marireceive natin? Grace for our needs. Ano po? Grace po is God's help in our weakness. Siya po yung kalakasan natin sa ating kahinaan. Sa ating pong panalangin, it allows us to receive that grace exactly when we need it. Ano po? Hindi po pwedeng sabihin na, ay, thank you self, I'm so proud of you. You did it. You survived. Di po ba? Wala pong ganun kasi yung lakas mo, kung ikaw ay may inaalaga ang 10 makukulit na bata, saan galing ang pasensya mo? Yung maghapon ang dami mong nilakad, nakapaglaba ka, o kaya nakapaglaba ka, nakapagluto ka, nakapagplancha ka pa, nakalaboy ka pa sa gabi, saan galing yung lakas mo Di po ba lahat yun sa grasya ng Panginoon? Kaya nga po, ang grasya po niyang, ang mercy po, sabi dito we will find grace and we will receive His mercy when we need it. Alam ng Diyos kung kailan natin kailangan at alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin sa araw-araw. Kung iniisip mo, bakit hindi pa binibigay ni Lord yung hinihiling mong yun? Kasi alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo. Kahit nga hindi mo sabihin, kaya lang ninanais ng Diyos, idulog mo. Kasi yun yung pagkakataon na ito po yung lifeline natin para makalapit sa Panginoon. Ito po yung lifeline natin sa Panginoon. Ano po yung ating panalangin? Kaya po sabi dito, whatever season of life you are in, kung ikaw man ay nasa panahon ng pagkatakot, punong-puno ng problema, ng kahinaan, ano po, huwag kang napakalinaw po ng paanyaya ng Panginoon. Huwag kang mag-hesitate na lumapit sa Kanya sa panalangin. Let us come boldly. Let us approach His throne of grace and let us trust that God will give mercy sa ating mga past, sa ating mga kahinaan, sa ating mga pagkakamali, and He will give us grace for our present. Ano po? It is our lifeline to God. And ang tulong ng Panginoon po is always on time. Kaya po, ang challenge po sa atin, every day, let's take a moment to pray. Ano po? Ang ganda po na umaga pa lang, ilapit na natin sa Panginoon lahat-lahat ng meron tayo. Ano po? I-surrender natin sa Kanya. At sabay-sabay nating i-experience yung grace at mercy ng Panginoon. Ayun po. Sige po. Tayo pong lahat ay sabay-sabay na dumulog sa panalangin. Lord God, salamat po. Salamat po sa iyong paanyaya, Panginoon, na kami po ay makalapit sa inyo with boldness, O Lord God. Salamat po, O Lord God, na kami ay lumalapit sa trono ng iyong grasya, Panginoon. Salamat po, O Diyos and Lord. We confess to you this morning, O Lord God, lahat ng mga struggles namin, lahat ng mga failures namin, lahat ng weaknesses namin, sa lahat ng pagkakataon, Lord God, na iniisip namin na kaya namin sa sarili namin, Panginoon. Lord God, salamat po. Lord, we ask that we receive your mercy, O Lord God, sa aming mga kahinaan, Lord God. Lord, we ask for your grace, O Lord God, para sa kalakasan namin sa araw na ito, Panginoon. Lord God, ay nagpapasalamat po kami, Panginoon, Lord, na sa iyong mga anak, Lord, na naglalaan ng oras every morning, Lord God, na mapalapit sa iyo, makarinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa iyong mga anak na patuloy na ginagamit, O Lord God. Salamat, Lord, sa kapahingahan ngayong sa nagdaang gabi, Panginoon, at kalakasan para sa araw na ito. Dalangin namin, O Lord God, sa oras na ito, Lord, na patuloy na ingatan mo po ang iyong mga anak. Lord, ang iyong mga anak na papasok sa school, nakapasok na sa trabaho or papasok pa lang sa trabaho, mga nanay, O Lord God, tatay, O Lord God, na busy na sa pagpe-prepare sa bahay, Panginoon. Lord God, sa patuloy na pag-iingat, kalakasan ang ipagkaloob mo sa bawat isa, Lord God.
Lord, we pray, Lord, na patuloy na ingatan mo po kami at hindi lamang, Lord God, sa mga kapahamakan, o Lord God, pati po sa mga virus na kumakalat ngayon, Panginoon, balutan mo po ang bawat isa ng iyong banal na dugo, O Lord God. Lord, I pray, Lord God, for our pastors, sa lahat po ng First Door of Faith churches na pastors natin, O Lord God, sa mga leaders, even sa mga church members, O Lord God, I pray, Lord, na patuloy na pagpalain mo ang bawat isa sa lahat ng aspeto, Lord God, not just financially, Lord, but also, Lord God, yung good health ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan, O Lord God, para sa patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, anong mga dalahin namin, pasanin namin, Panginoon, be it financially, be it a family problem, conflict, O Lord God. Panginoon, lahat sinusuko namin sa iyo. Sapagkat alam namin, Panginoon, we are confident, O Lord God, na ikaw magbibigay ng solusyon, Lord God, sa lahat ng dalahin namin, Panginoon. Kakatagpuin mo kami, Panginoon. Lord, I pray, Lord, sa aming mga kapatiran na may karamdaman, Panginoon. Hindi po maiksi ang iyong kamay para abutin ang bawat isa. Ikaw ang Diyos noon, Panginoon, na nagpagaling noon, ang gumawa ng mga himala, Panginoon. Ikaw pa rin ang Diyos ngayon at nagtitiwala kami, Panginoon. Lord God, na hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, gagamitin mo instrumento ang mga doktor, ang mga gamot, bilang daluyan ng iyong kagalingan, Panginoon. And we receive healing upon healing, Panginoon, in Jesus' mighty name. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, sa mga kapatiran na kailangan ng lakas, kailangan, Lord God, ng gabay, Panginoon. Lord God, guide us, O Lord God, give us knowledge and wisdom. Hindi lamang, O Lord, sa aming pang-personal, kundi, Lord God, sa lahat, Lord God, ng sasabihin at gagawin namin, Panginoon. Ikaw po ang makita, Lord, and mabless namin at mag-glorify namin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, I pray for our country, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ikaw po ang maghari, Lord God. Patuloy kaming magtitiwala sa iyong mga plano, Panginoon. Dahil lahat po ng nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon, ay nakaplano po, Lord God, sa iyo at may purpose ka para sa lahat, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, ano man yung mga personal prayers po ng bawat isa, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang tutugon in your perfect time, O Lord God. Ipagkakaloob mo lahat at kung hindi man ito, yes, O Lord God, tatanggapin namin, Panginoon, ng naaayon, Lord God, na may kagalakan, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, na yung best ang nais mo para sa bawat isa, Lord God. Lord, turuan mo kami, Lord God, sa bawat araw, O Lord God, na darating, na i-approach namin ang iyong banal na trono with confidence, O Lord God, na kami, Panginoon, ay mahal mo, Panginoon, at kakatagpuin mo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, O Lord God. Hindi dahil kami ay mabuti, kundi dahil ikaw, O Diyos, ay tapat kailan pa man. Lord God, sa iyo po lahat namin binabalik ang papuri, luwalhati at pagsamba. In the mighty and powerful name of Jesus. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Kasama po natin ang Panginoon sa maghapong ito.